Hello mga kasundo, no? So ngayong araw na ito, dahil wala tayong pasok, pagbigyan natin yung ating mga anak, no? So ipapasyal ko sila sa mall dito sa may BGC, no? So ayan, nag-aabang kami ng masasakyan pero kita nyo naman sa mukha ako. Mainit kaya nasisilaw ako, kaya yung mata ko medyo nakapikit, no? So habang nag-aantay kami ng masasakyan na jeep, so ayan, pinipicture-picturean ko, binibidyo-videohan ko ang aking mga anak. Ayan, excited na excited na yung bunso ko dahil tuwang-tuwa siya, no, dahil makakapunta naman siya ng mall. Ayan na nga, sumakay na kami ng jeep. At yan, first time niya sumakay sa jeep, no, yung aking bunsong anak. Ayan, parang ako noon nung bata pa, pag dinala ako ng mama ko sa Sana all. bayan at mamalingki kami, tuwang-tuwa ako pag sumakay ako ng jeep dahil mahangin. So ayan, pinagmamasdan ko nga siya. At sabi ko nga sa kanya, tingnan mo yung nasa hulihan natin. Ayan, may umahabol. Sabi ko nga ba. Ayan. At yun, binidyohan ko siya ulit. Ayan. Parang unggoy siya eh. Pasabit-sabit dun sa may handle ng jeep. Kaya feel na feel niya yung hangin, no, na humahampas sa kanyang katawan. Ayan. Gusto niya nang maiglip yan dahil gusto niyang mahiga. Dahil mahangin-hangin, no. Inaabot siya ng antok. Ayan na nga. O yun. Pinipindot-pindot niya yung kanyang bagong relo, no. Regalo pa yan sa kanya ng mga ninang niya nung Pasko, no. So ayan, kinakausap niya yung mama niya at ang mama niya inaantok na rin. Ayan, kinukulit niya at kinikwentuhan niya. Siguro na halata niyang mama niya inaantok na. So napatawa yung kanyang mama. Ayan. At ako naman, minamasdan ko lang siya kung gaano talaga siya kakulit, no. Bibong-bibo talaga yung anak ko na bunso na yan. Ayan. Kaya excited na talaga siya makarating sa mall, ano. Ayan, tuwa pa siya mga kasundo. Ayan. Pati ako napatawa na rin sa kanya dahil sa kakulitan niya, no. Madaldal kasing bata na yan. Kaya talagang nakakatuwa. Ayan, dinukot pa yung kanyang ilong kasi may sipon pa sa dyan. So ngayon nakarating na kami dito sa may footbridge, no. So akyat tayo at nandun yung jeep hanggang dun lang sa may C5, no. So makyat muna kami dito sa 1,000 steps. Joke lang. Siguro mga nasahan mga 50 step lang naman yan simula dun sa baba paakyat. So naglalakad kami papuntang BGC market, no. Ayan, makikita nyo sa kabilang side 101 Hotel, no. At dito sa side makikita nyo yung SM Aura, no. SM Aura ng McKinley Taguig BGC, ano. So ayan, naglalakad na kami dito sa may tulay, no, kung tawagin na footbridge papuntang BGC, no. So dahil hindi naman ganun kainit dahil may bubong naman siya, no. Ayan, hinahawakan ko nga dyan yung bunso dahil makulit, baka may makapiglas, no, at biglang tumawid. Ayan, yung mama niya mismo naghahawak rin sa kabila dahil baka mamaya biglang tumawid at masagasaan, no. So makikita nyo naman dyan mga kasundo, wala namang ganong sasakyan dahil holiday pa yan, ano. Ang karamihan pa nasa bakasyon, so hindi gaano ka crowded yung mga tao doon dahil ang iba hindi pa nakabalik, no, nasa kanila pang probinsya. So ayan, nasa loob na kami ng parking lot ng mall, no. So habang naglakad-lakad kami dyan, yung anak ko maraming tinuturo dahil may mamadaanan kami mga shoemaking, no. Ayan, maraming pagkain dito mga kasundo, pera lang ang kulang. So syempre mamasyal tayo, may dala tayo kailangan ng pera, no. Aba, Dahil matindi! dala natin yung pamilya natin, hindi natin pwedeng tanggihang mga yan dahil pag nagsinabing bibili tayo dahil bihira lang naman kami lumabas, no, at paminsan-minsan na lang at busy rin sa trabaho. So ngayon pinagbigyan ko sila para namang matuwa, no, sa bagong taon, no.
Ayan, napagod na nga kakalakad yung aking mga anak at umupo saglit, tumambay at nagkwentuhan. So iyan pala yung mga terminal ng jeep, no? Pabiyahing Antipolo, Pasig, Marikina, ayan, Bikutan, Taguig. So ayan na nga mga kasundo, nasa loob na kami papasok ng mall, no? At biglang may napansin ako, naku po, mukhang may Ferris wheel at may mga laruan sa labas. Paktay tayo dyan, mukhang mapagasto ako dito, paumpisa pa lang. Mukhang mapalaban tayo dito sa anak kong bunso na yan, dahil syempre first time niyang makakita ng mga laruan na pwede siyang sumakay sa Ferris wheel, pwede siyang sumakay sa motorcycle. Ayan na nga, gusto ko nga siyang libangin para hindi niya mapansin yung mga nakadisplay, no? Dahil once nakita niya yan, nako po, paktay tayo dyan. Ayun na nga, hindi na nga siya mapigilan sa kanyang mama, nagwawala na. Ay, dumaan pala kami ng Papiyes, no? Tinignan namin kasi mamaya sabi ko dyan kami kakain. So ayan na nga, kwentuhan pa kami dyan tungkol sa Papiyes, kung maganda ba yung pagkain yun, dahil bagong kainan ito, no? Parang ito yung kalaban ng Jollibee. So ayan na nga, hindi na nga mapigilan talaga yung bunso ko. Patakbo na ron sa may mga nakadisplay laruan at maraming batang naglalaro. So siyempre kailangan natin ng tokens, no? Para makapag-start ng laro. Dahil hindi naman gagana yung computer na yan kapag hindi mo kinakargahan ng tokens, no? So ayan, may Kabalin pala dyan, no? Kabalin na Pampangas Best, no? Yung kainan. So tinignan ko, mahal per person, no? One person 528. So medyo may kamahalan. Ayan na nga ang sinasabi ko. Nakita na nga niya ang nakaparadang mga ano yan, maliliit na asno, ano? So kakarga mo yan ng tokens, no? At gagana na siya, tatakbo siya, no? So yung anak ko hindi mapakali kung alin ang sasakyan niya, dahil napakarami ng pwede niyang laruin, no? Pwede niyang sakyan. Kaya hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Ayan, may sasakyan nga. Ayan, ang sabi ng asawa ko, magpapalit ng tokens dahil hindi na nga mapipigilan yung aking bunso, no? So syempre nakahanda tayo yan para dyan. Kaya nga tayo namamasyal, kailangan may pera, no? Wala namang utang dyan, eh. Kaya ayan, magpapapalit na kami ng token. Sabi ko nga dyan, 50 pesos lang, dahil mamaya aakyat kami sa taas at bago tuluyang maglaro at mamasyal, kakain muna kami. So ayan, sabi ng aking panganay, kailangan kargahan na lang yung card niya, no? So sabi ko mamaya na lang, dahil mayroon siyang card para dyan, no? Para hindi nakarga ng tokens, swipe na lang ng swipe ng card, no? Luludan na lang namin. So ayan, sumakay na nga yung dalawa kong anak. Ang problema naman, mga kasundo, sira. Hindi nagpapangsyon yung tokens, no? Pag hinulugan mo, hindi gagana. Yan ang problema ngayon. Ayan. Walang mangyayari diyan. Tamang sakay na lang kayo at hindi naman aalog-alog yan dahil wala kayong tokens na nilagay, dahil ayaw tanggapin, ano? So ayun, makikita nyo sa harapan yan, may parang ang tawag yan, ruleta, Ferris wheel ruleta ba yan tawag yan? Ayun ang Ferris wheel, ayun. Yung bunso ko talagang excited na sana. Ang problema, hindi gumagana yung kotse na yan. Kailangan pang ayusin daw ng maintenance ng palaro na yan, no? So buti na lang at mga sira yung mga gusto niyang sakyan, no? So nakatipid tayo dyan, guys. Pero syempre hindi pa rin mapipigilan yan. Wow!
Dahil marami pang iba't ibang laro pwedeng laruan dyan, no? Dito sa may market BGC Taguig. So syempre hindi lang puro trabaho, at bigyan din natin ng time or oras yung ating pamilya, no? Na ipasyal natin sa bagong taon, no? 2025, no? So ayan na nga, naglakad na kami papuntang Jollibee, no? So paborito ng anak ko yan, Jollibee. Syempre lahat naman ng bata, no, gustong-gusto ng Jollibee. Ang problema, no, nagwawala yung anak ko dahil gusto sumakay doon sa laruan na yun. Ang problema nga, hindi niya maintindihan kahit ano ang sabi namin na bawal dahil sira, no? Ayun na nga, binidyohan ko nga yung glass building, no? So ayan, pumasok na nga kami dito sa entrance ng market. Nakita niyo naman yung bola na Christmas ball, no? So nabighani sa ng kulay kaya hinipo-hipo nyo. Ayan, makulit talaga yung anak ko na yan. Sobra. Bantayan talaga yan. At once na binitawan mo yan, walang mangyayari. Baka mawala bigla, no? So hawak-hawak siya ng mama niya dahil syempre baka biglang mawala sa paningin namin, no? Dahil tumatakbo bigla yan. At tuwang-tuwa na naman siya. At aakit na naman kami ng escalator. Sasakay na naman siya. Ayan. Itong bata na yan, walang katakot-takot kahit saan mo dalhin. Ayan, sanay na sanay yan kahit saan mo dalhin yan, mga kasundo. Bilib na bilib ako dyan. Hindi nahihiya. Lahat ng bagay gusto subukan para matuto. Siguro ganun talaga yung bata pinanganak dito sa Metro Manila, no? Hindi siya taong bundok. Kumbaga, pag ang anak mo ay pinanganak dito sa Metro Manila, hindi siya nagtataka sa mga bagay-bagay dito, no? Normal lang sa kanya. Siguro kung pinanganak ko ito sa parting Visayas, Mindanao, or basta sa parting bundok, pag dinala mo sa Maynila, syempre manibago siya, no? Pero ito, grabe, tuwang-tuwa lalo. O yan, no? Binitawan niya ng kanyang mama, pero syempre hindi mapakali yung mama niya dahil napapagod rin kakahabol-habol. Ay yan, oh, tumakbo na nga. Yan na nga. Sa sobrang pagod namin kakalakad, kumain muna kami dito sa may Greenwich, no? So ayan, naghanap kami ng makakain dito sa menu na yan, mga kasundo. So may kaunting pila pa, no? Siguro pang-4 tayo or pang-5. So naghanap tayo ng medyo makamura tayo kaunti. So napili ng anak ko yang isang 999, no? So 4 person na yan. So kami 5 person, pero syempre maliit yung isa, kaya kasya na yun sa amin yung 4 person, no? So ayan, sabi ko nga maghanap na ng upuan. At yan na nga, naka-ready na yung upuan namin. At yan na nga, naka-order na kami. At inaantay na lang namin. Habang inaantay namin, madaldal talaga yung bunso ko, no? So sobrang kadaldalan niya at ang ingay, nakakaya sa mga katabi namin, no? Tinatakpan ng kapatid niya yung kanyang muka. Ayan, sayang-saya talaga sa dyan, mga kasundo. Ayan niya, hinalikan ko na ngayon dahil pati ako natutuwa na rin sa kanila, no? Lalo sa bunso ko. Dahil syempre, ang tagal ng panahon na lumabas kami, ngayon lang ulit na ulit. Yan, kwento siya ng kwento dahil madalda talaga. Sobra. Nakakatuwa ito, nakakawala ng pagod kahit galing ka ng trabaho. Pag uwi mo ng bahay, anak ko po, grabe, sobrang tuwa ako niyan dyan. Dahil madaldal talaga siya. Kaya siyempre, karamihan siguro ng tatay at nanay, mahal na mahal yung bunso, no? Dahil ang bunso, pinakakulit, pinakapaborit, kahit makulit. Diba, mga kasundo? Siguro naman may mga anak kayo, no? At may mga bunso kayo. Siyempre, sa lahat ng anak, ang bunso ang pinaka-favorite ng magulang. Ayan, habang nag-aantay kami ng order, no? Yan, nagpi-picture. Yan, magaling na rin yan mag-cellphone. Dahil binilhan na rin ng kanyang mama ng Android na cellphone, no? Para lang hindi makulit. Para si mama niya maglaba, magluto, magwalis, maglinis ng buong bahay, hindi niya nababantayan dahil naka-cellphone. Kaso ang problema, syempre masisira ang kanyang mata. So kailangan orasan mo lang para hindi man ganun masira ang mata niya. So ayan na nga, ang order namin dumating na. Ayan na, mga kasundo, no? So wala tayo ngayong kanin dahil syempre ang kanin araw-araw pwede tayo magkanin. Ito bihira lang, kaya ang kinain lang namin chicken
At saka parang nuggets. Ayan na nga, napakasarap yan mga kasundo, no? So nag-order na ako dyan ng 4 na order, no? Dahil ako naman, hindi naman talaga ako kakain ng marami. Yung chicken na yun, bibigay ko naman yun sa bunso ko dahil mahilig yan sa chicken, no? Gusto niya laging chicken. So ayan, nag-uminom na agad siya ng iced tea. Siyempre yung bata talaga mahilig yan sa matatamis, hindi mo yun mapipigilan. Ayan, love niya daw ako, sabi niya. Ganyan talaga yan, pag once na binigyan mo siya ng gusto niya, sasabihin niya sa'yo, love kita papa, love ka ni Rap Rap. Ayan, kaya talaga nakakatuwang bata na iyan. Ala, ayun na nga, kinikwentuhan niya ako dahil may mga inumin na marami. So tuwang-tuwa yan siya pagdating sa mga ganyang inumin, matatamis at malalamig. So ayan, habang inantay pa namin yung isang order, no, hindi pa kami kumain diyan. Hintayin muna namin yung pizza, no. Ayan, sabi ko nga subuan na lang yung bunso namin dahil iniinom niya na yung soft drinks, no. Mahirap na umiinom siya ng soft drinks na wala pang laman yung tiyan. Kaya hinantay muna namin yung pizza, no, habang hindi pa dumarating, hindi pa rin kami kumakain, no. So antayin namin makumpleto. Pero sabi ko nga, ayan, subuan na yung bunso namin at yan, tinuro niya yung chicken. Alam niyo mga kasundo, gusto niya yung chicken na yan. Kahit nasa bahay kami, gusto niyang sabihin niya, gusto ko fried chicken. Ayan, sinusubukan ko nga siya pero ayaw niya, no. So gusto niya si mama niya ang magsubo sa kanya ng chicken. Ayan na nga. Chicken talaga ang gusto. Kaya ang sabi ng misis ko, dapat nag-order ako ng kanin para sa kanya, no. Pero ang sabi ko naman, hayaan mo na. Marami naman yan, may pizza pa mabubusog rin tayo dyan. Napakasarap yan guys, yung parang tinapay na yan, no? Isasawsaw mo dun sa parang mayonnaise. Napakasarap. Tingnan mo misis ko nagbablush yung kanyang muka. Ayan, yung bunso ko talaga ng mga grabe, ala. Grabe pag nagsubo parang wala nang bukas. Ayan na nga, ayaw niya, sabi niya nga, meron akong fried chicken. Ayaw ko ng tinapay. Ayan, pinunasan ko nga yung kanyang kamay, no. Dahil napasawsaw yan sa sauce, no. Ayan, pinunasan niya yung kamay niya. Talagang makulit siya, sobra. Nakakatuwang batang ito. Ayan na nga, sinubuan lalo ng mama niya dahil alam ng mama niya gutom na gutom, no. Kita niyo naman mga kasundo yan. Pag kumain ng fried chicken yan, talagang sa lahat ng ulam, yan ang favorite niya, yung fried chicken, no. Ma-Jollibee man yan, basta manok na preto, okay lang sa kanya. Kahit hindi mo tanungin kung kakain o hindi, talagang kakain yan. So ayan, siya lang umubos yan ng isang legs, isang paa na yan, no? Isang legs ng manok na yan. At pati yung aking manok dyan, ayan na nga sinasabi ko, dumating na nga yung Greenwich pizza, no. Ayan na nga, tuwang-tuwa lalo yung anak ko at yan nasa harap niya mismo yung isang platong Greenwich, no. So ayan ang panganay ko nakaputi, ang pangalawa kong nakaitim ang damit, ang pangatlo ay ang bunsong naka-red, no. At syempre yan ang misis ko, no. The only one yan, syempre. Ay ang misis ko talaga nasa bahay lang yan at alam niyo na yung gawain ng isang asawa, no, isang babae sa bahay. Walang oras, walang minuto, walang araw, walang buwan, walang taon na hindi busy. Araw-araw busy. Kaya ayan, pinagbigyan ko sa ipasyal, no, para naman ma-refresh yung kanyang utak. At ayan na nga yung bunso ko, talaga namang gutom na gutom. Talagang yung chicken gusto niya na tagang lapangin Ayan na nga. Ay misis ko tamang inom lang ng iced tea, no.
Dahil pag hindi niya na iniinom yan, pati yan uubusin niya ng bunso ko. Alam niyo naman yung bunso ko, kahit sino may anak dyan. Pagdating sa soft drinks, pagdating sa matatamis na inumin, naku po, huwag niyong hayaan uminom ng uminom dahil magkakaroon ng UTI yung mga bata, no? At yun na nga, dahil hindi pa namin nauubos yung mga in-order namin sa plato, so nakaabang na yung pizza, no? So sa sobrang kulit talaga ng anak ko, grabe, oh. Talagang hindi makapag-antay. Ayan, binigyan na tuloy ng mama niya ng tinidor na nakatusok yung chicken, no? Bahala na siya. Ang problema naman, todo inom ng iced tea. Grabe talaga tong bunso ko na ito. Pero okay lang dahil ngayon lang naman to, no? Bihira-bihira lang naman, kaya pagbigyan na natin. Wag lang yung araw-araw dahil nakakasama naman yan. Ayan, kita nyo naman yan mga kasundo. Talaga lang naman. Grabe. Talagang halos isubo yung ayun na nga. Ayan, tinitingnan ko lang siya, no? Baka mamaya mabulunan.